Kumusta? Maligayang pagdating sa isa na namang refleksyon. Isulat sa mga komento kung saan ka nanonood at kung kamakailan ka lang nag-subscribe sa channel o kung matagal ka na rito. Kung hindi ka pa nag-subscribe, samantalahin ang pagkakataon na gawin ito ngayon. Tahimik ang hardin, ngunit ang katahimikang iyon ay mabigat. Parang humihinga ang lupa sa ilalim ng bigat ng darating na hatol. Sa gabi ng Getsemani, hindi liwanag ang unang naramdaman, kundi panggigipit. Ang langit ay tila umatras. Ang mga bituin ay nanatiling nakamasid ngunit hindi nagsalita. Lumuhod si Jesus, hindi bilang hari, hindi bilang hukom, kundi bilang isang pasan ang kasalanan ng sanlibutan. Ang kanyang mga alagad ay malapit, ngunit malayo. Ang kanilang mga mata ay mabigat sa antok, habang ang kanyang kaluluwa ay dinadaganan ng takot na hindi pa naranasan ng sinuman. Sa sandaling yon, may naganap na hindi nakita ng tao. Isinulat ni Ellen White sa Ang Pagnanais ng Mga Walang Hanggang Panahon, isang anghel mula sa langit ang isinugo upang palakasin siya. Isang pangungusap, ngunit binuksan nito ang tabing sa pagitan ng langit at lupa. Isang anghel, hindi upang alisin ang saro, hindi upang wakasan ang paghihirap, kundi upang palakasin siya upang manatili. Hindi nakita ng mga alagad ang anghel, hindi nila narinig ang bulong ng langit, hindi nila namalayan na ang kaligtasan ng sangkatauhan ay nakasabit sa sandaling iyon. Isinulat muli ni Ellen White sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon, ang puso ng tao ay nananabik sa pakikiramay sa pagdurusa. Ang pananabik na ito ay nadama ni Kristo hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ito ang sakit na walang saksi, ang pakikipagbuno na walang palakpakan, ang pagsunod na walang pag-unawa mula sa pinakamalapit sa kanya. Dito sa Getsemani, ipinakita ang isang katotohanang ayaw makita ng mundo. Ang langit ay kumikilos kahit ang tao ay natutulog. Ang anghel ay dumating at umalis, tahimik. Ngunit ang marka ng sandaling iyon ay nanatili magpakailanman. Siya ay tumayo, hindi dahil nawala ang bigat, kundi dahil pinili niyang dalhin ito hanggang wakas. Ito ang pasimula ng huling daan, hindi nakita ng tao, ngunit nakita ni Ellen White. At isinulat niya at binalaan niya. Ang Getsemani ay hindi lamang lugar ng panalangin, ito ay lugar ng paghihiwalay. Dito, ang anak ng Diyos ay tumayo sa hangganan ng dalawang daigdig. Ang langit ay naroon, ang lupa ay naroon, ngunit siya ay nag-iisa. Ang mga alagad ay ipinagbilin na magbantay. Hindi sila inutusang magpaliwanag, hindi sila inanyayahang umunawa, kundi manatiling gising at sila'y nakatulog, hindi dahil sa kawalang galang, kundi dahil sa kahinaan ng laman. Ang diwa ay handa, ngunit ang katawan ay bumigay. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay muling nabasag, hindi ng tinig ng tao, kundi ng pagkilos ng langit. Isinulat ni Ellen White sa Ang Pagnanais ng Mga Walang Hanggang Panahon, isang anghel mula sa langit ang isinugo upang palakasin siya. Hindi ito pagpapakita para sa mata ng sanlibutan. Hindi ito himala upang ipahayag sa karamihan. Ito ay tulong na ibinigay sa dilim. Ang anghel ay hindi bumaba upang baguhin ang pasya ng Diyos. Bumaba siya dahil ang pasya ay hindi mababago. Isinulat ni Ellen White sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon, ang puso ng tao ay nananabik sa pakikiramay sa pagdurusa. Ang pananabik na ito ay nadama ni Kristo hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang simpatiyang ito ay hindi nagmula sa mga alagad, hindi rin sa mga tao na kanyang pinagaling. Ito ay nagmula sa langit, tahimik, banal at pansamantala. Ang sandaling iyon ay nagsiwalat ng isang mabigat na katotohanan. Ang Diyos ay maaaring nasa gitna ng kanyang mga hinirang at sila'y hindi makakita. Ang anghel ay umalis. Ang pawis ay naging parang patak ng dugo. Ang pasanin ay nanatili. At ang mga alagad, sila'y nagising, huli na. Dito nahubog ang trahedya ng sangkatauhan. Ang langit ay kumilos, ngunit ang tao ay natulog. Ito ang sugat ng Getsemani. Hindi ang sakit lamang ni Kristo, kundi ang pagkabulag ng kanyang pinakamalapit. May lalim ang dilim ng Getsemani na hindi kayang sukatin ng luha. Hindi ito dilim ng gabi. Ito ay dilim ng paghihiwalay.
Sa sandaling iyon, ang pasanin ni Kristo ay hindi na lamang pisikal. Ito ay pagpasok sa isang karanasang hindi pa nararanasan ng sinumang banal na nilalang. Ang pakiramdam ng paglayo ng Ama, hindi pa siya pinapako. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay tila pinutol mula sa liwanag. Isinulat ni Ellen White sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon. Natakot siya na ang kasalanan ay lubhang nakakasakit sa Diyos, kaya't ang kanilang paghihiwalay ay magiging walang hanggan. Ito ang takot na walang kapantay. Hindi takot sa kamatayan, kundi takot sa walang hanggang pagkakahiwalay. Dito nauunawaan ang tunay na bigat ng Getsemani. Hindi lamang paghihirap, kundi pagdanas ng katahimikan ng langit. Ang anghel ay dumating, ngunit ang kanyang presensya ay hindi nagpawi ng pakiramdam ng pag-iisa. Ito ay patunay lamang na ang langit ay hindi tuluyang lumayo. Ang tulong ay ibinigay, ngunit ang kadiliman ay nanatili. Ang mga alagad ay natutulog. Hindi nila nakita ang sandaling ang pananampalataya ni Kristo ay sumandal lamang sa salita ng Diyos. Wala nang ibang katiyakan, walang tinig mula sa langit, walang liwanag na bumukas sa ulap, tanging pananalig laban sa lahat ng nararamdaman. Ito ang sandaling sinubok ang pundasyon ng pagtubos. Hindi sa lakas ng mga kuko, kundi sa bigat ng katahimikan. Ang Getsemani ay nagsisiwalat ng isang katotohanang ayaw tanggapin ng mundo. Ang kaligtasan ay ipinanganak sa ganap na pag-iisa. Hindi ito nakita ng tao, ngunit ito ay malinaw na nakita at isinulat. Ang hangin sa Getsemani ay mabigat, halos parang nagdadala ng huling hininga ng mundo. Hindi ito karaniwang gabi. Ito ay gabi ng desisyon, ng pasya, ng pasaning hindi matitinag. Si Jesus ay lumuhod sa lupa. Ang bawat himas ng damo sa paligid ay parang nakamasid sa kanyang pagdurusa. Ang kanyang puso ay tila dumampi sa walang hanggang paghihiwalay, isang pakiramdam na tanging ang Diyos at ang langit ang nakakaunawa. Isinulat ni Ellen White sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon. Sa kanyang paghihirap ay hinangad niya ang pakikiramay ng tao, ngunit wala siyang natagpuan dito. Walang nakakaunawa ng lalim ng kanyang pangungulila. Walang nag-aabot ng kamay. Walang nakakaunawa ng bigat ng kanyang puso. Ang mga alagad ay natutulog sa tabi. Hindi nila naramdaman ang panganib ng kanilang espiritu, ang pag-urong ng kanilang pananampalataya sa ilalim ng isang pasaning lampas sa kanilang pagkakaunawa. Ngunit ang langit ay kumilos sa lihim. Isang anghel ang dumating, hindi upang baguhin ang daan ng kanyang sakripisyo, kundi upang palakasin ang kanyang espiritu na manatili sa plano ng Ama. Ellen White pa rin sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon. Bagamat napapaligiran ng kanyang mga tagasunod, si Kristo ay nag-iisa sapagkat sa oras ng pagsubok ay walang sinuman ang maaaring maranasan ang kanyang kalungkutan. Hindi ito simpleng kalungkutan. Ito ay kalungkutan na may bigat ng sanlibutan. Ito ay paghihirap na walang saksi, isang labanan sa pagitan ng laman at espiritu. Sa bawat patak ng pawis na parang dugo, ang bawat pag-iyak ng puso ay tahimik na sinasaksi ng langit. Ang planong pangkaligtasan ay patuloy na umuunlad kahit walang nakamasid. Dito sa hardin, ang Getsemani ay naging simbolo ng katahimikan ng langit sa gitna ng pagdurusa ng tao. Ang kaligtasan ay nagmula sa lihim. Ang lakas ay dumating mula sa presensya ng Diyos na hindi nakikita. Ang gabi sa Getsemani ay nagdala ng katahimikan na may bigat ng hinaharap. Ang bawat tunog, isang kuliglig, isang ihip ng hangin ay tila nagpapaalala ng paparating na sakuna. Ngunit higit pa rito, ang pinakamatinding dilim ay nasa puso ng tao at sa hiwaga ng Diyos. Si Jesus ay naglalakad sa pagitan ng panalangin at pighati. Ang kanyang mga kamay ay nakataas, hindi para humingi ng kapatawaran para sa kanyang sarili, kundi upang tanggapin ang kabuuan ng kasalanan ng sanlibutan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Pagnanais ng Mga Walang Hanggan, ang kopa ng pagdurusa ay nasa harap niya, ngunit ang kanyang puso ay hindi tumalikod. Ininom niya ang lahat ng ito. Ang pag-inom ng saro
ay hindi simpleng simbolo. Ito ay karanasang sumasalamin sa lahat ng bigat ng kasalanan, ang kawalan ng katarungan, ang panlilinlang ng tao, ang paghihiwalay mula sa Diyos. Ang mga alagad ay nakahiga sa lupa. Hindi nila alam ang kahalagahan ng bawat sandali. Hindi nila naramdaman ang pasaning tinatanggap ni Kristo para sa kanila, para sa sangkatauhan. Hindi sila nakakita, hindi nila naramdaman. Ngunit ang lakas ay dumating at sa sandaling iyon, ang Getsemani ay naging templo ng katahimikan at lakas. Isang lugar kung saan ang plano ng kaligtasan ay hinugis sa lihim sa pamamagitan ng panalangin at tahimik na pakikipaglaban ng anak ng Diyos. Ito ang sentro ng misteryo. Ang Diyos ay kumikilos kahit hindi napapansin. Ang kaligtasan ay isinasaayos sa mga sandaling wala ang mundo. Ngunit ito ang sandali na magpapalaya sa sangkatauhan. Ang bawat hakbang ni Jesus sa hardin ay may bigat na higit sa lupa. Hindi ito simpleng paglalakad. Ito ay paglalakad sa pagitan ng langit at ng kawalan ng pangunawa ng tao. Ang kanyang puso ay puno ng takot at pighati. Ang pawis ay tumutulo hindi lamang sa init kundi sa bigat ng kasalanan ng buong mundo. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay isang himig ng pagkabigo at pag-ibig na sabay na dumadaloy. Si Ellen White ay nagsulat sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon. Sa oras ng kanyang pinakamatinding paghihirap, siya ay nanalangin ng mas taimtim, ngunit hindi siya humingi ng anumang pagtakas mula sa pagdurusang itinakda sa kanya. Ang kanyang panalangin ay hindi para sa ginhawa. Ito ay panalangin ng pagtanggap sa kalooban ng Ama kahit gaano man ito kasakit. Ang mga alagad na dapat ay kasama sa bawat hakbang ng pagtitiis ay natutulog. Hindi nila nadarama ang bawat paghinga ng kanyang pighati, ang bawat patak ng pawis na tila dugo sa lupa ng hardin. Ngunit ang langit ay kumikilos sa lihim. Isang anghel ang dumating, hindi upang baguhin ang landas ng sakripisyo, kundi upang palakasin ang espiritu ng anak upang siya'y magpatuloy. Ellen White pa rin sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon. Ang pakikiramay at lakas na natanggap niya mula sa langit ang nagbigay daan sa kanya upang magtiis kahit na ang bigat ng mundo ay pumipilit sa kanyang kaluluwa. Tahimik ang pagkilos ng langit. Hindi ito nakikita ng mata ng tao, ngunit ramdam ng kaluluwa ni Kristo. Ito ang lakas na nagbigay daan upang magpatuloy siya sa kabila ng ganap na pag-iisa. Ang Getsemani ay hindi lamang lugar ng panalangin. Ito ay pugad ng pakikipaglaban, ng pag-ibig na humihinga sa ilalim ng pasanin ng sangkatauhan. Ang gabi ay lumalalim at ang dilim ng Getsemani ay nagiging mas matindi. Ang bawat hakbang ni Jesus ay mabigat sa puso. Ang bawat paghinga ay dala ang bigat ng lahat ng kasalanan ng mundo. Sa mga sandaling iyon, hindi lang pisikal na pagod ang kanyang nararamdaman, kundi espiritual na pag-iisa. Ang kanyang kaluluwa ay tila naglalakad sa pagitan ng langit at ng walang hanggang pagdurusa. Isinulat ni Ellen White sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon, sa paghihirap ng kanyang kaluluwa, hindi niya magawang lumiko sa itinakdang landas, bagamat ang takot sa pagdurusa ay pumigil sa kanya. Ito ay oras ng matinding pagpili. Ang kanyang puso ay nagtatanong, ngunit ang kanyang kalooban ay nakatuon sa Ama. Hindi pag-iwas ang sagot, pagkakakilanlan sa plano ng kaligtasan. Ang mga alagad ay nakahiga sa lupa, tulog at hindi nakakaunawa. Ngunit sa lihim, ang langit ay kumikilos. Isang anghel ang lumapit, dala ang lakas na tahimik. Isang paalala na ang sangkatauhan ay hindi alam ang bawat hakbang ng kaligtasan. Ellen White pa rin sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon, pinalakas siya ng anghel sa pag-iisa ng kanyang pagsubok. Hindi nakikita ng mga nakapaligid sa kanya, ngunit naroon upang umalalay. Ang Getsemani ay hindi lamang lugar ng panalangin. Ito ay pugad ng pagpapakasakit at
at pagtanggap ng kalooban ng Diyos. Ang bawat patak ng pawis ay tanda ng kabuuang pagtanggap sa pasanin ng sangkatauhan. Sa katahimikan ng gabi, ang presensya ng Diyos ay mas malakas kaysa sa anumang nakikitang liwanag. At kahit walang nakamasid, ang plano ng kaligtasan ay nagtatagumpay sa bawat tahimik na sandali. Ang gabi ay tila walang hanggan sa Getsemani. Ang dilim ay sumasakop sa lahat. Ngunit sa loob ni Jesus, may liwanag na lumalaban sa kadiliman. Ang bawat patak ng pawis ay parang patak ng dugo. Ngunit hindi ito basta pagod ng laman. Ito ay pagdurusang sumasalamin sa kabuuan ng kasamaan ng sanlibutan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon. Sa kanyang pagdurusa, pinasan ni Kristo ang mga kasalanan ng sanlibutan ng tahimik at walang sinuman ang maaaring makihati sa pasanin niya. Tahimik ang sakripisyo. Walang nakatingin, walang nakikinig. Ang mga alagad ay tulog sa tabi. Ang mundo ay walang kamalay-malay sa mga hakbang ng kaligtasan. Ang anghel ay dumating, ngunit hindi para alisin ang pasanin. Ang kanyang presensya ay para lamang palakasin ang espiritu upang manatili si Kristo sa landas ng kalooban ng Ama. Ellen White pa rin sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon. Bagamat wala ang simpatiya ng tao, ang banal na lakas ay ipinagkaloob. Ang Getsemani ay naging pugad ng katahimikan, isang silid kung saan ang anak ng Diyos ay nakipaglaban at sa bawat sandali ang plano ng kaligtasan ay mas pinagtibay. Sa bawat hibik, sa bawat patak ng pawis, isang lihim na laban ang nagaganap, isang labanan na tanging ang langit ang nakakaunawa. Ang bawat segundo ay nagtuturo ng isang banal na katotohanan. Ang Diyos ay kumikilos kahit hindi napapansin. Ang kaligtasan ay hinuhubog sa katahimikan at ang mundo ay patuloy na hindi nakakaintindi. Ang dilim ng gabi ay bumabalot sa Getsemani. Ngunit sa puso ni Jesus may apoy na naglalaban sa takot. Ito ay apoy ng pag-ibig na handang harapin ang pinakamatinding pagdurusa, isang apoy na hindi mauubos ng pag-iisa o ng pawis at dugo. Si Ellen White ay nagsulat sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon. Sa kakilakilabot na oras na iyon, si Kristo ay nakipagbuno ng mag-isa at ang kanyang kaluluwa ay nalungkot hanggang sa kamatayan. Ang sandaling ito ay higit pa sa pisikal na hirap. Ito ay labanan ng espiritu at laman, ng kapangyarihan at kababaan, ng takot at katapangan. Ang mga alagad ay tulog sa tabi. Hindi nila nadarama ang bigat ng bawat segundo, ang bawat pintig ng puso ni Kristo na parang humihingi ng pahinga, ngunit tumitindig sa kabila ng pangungulila. Sa kalagitnaan ng katahimikan, ang langit ay kumikilos. Isang anghel ang dumating, isang presensya na hindi nakikita ng mata, ngunit nadarama ng kaluluwa. Isang lakas na nagpapatibay sa kanyang espiritu. Isinulat pa ni Ellen White, pinalakas siya ng anghel para sa nakakatakot na pagsubok na hindi nakikita ng mga nakapaligid sa kanya, ngunit lubos na naroon upang suportahan. Ang Getsemani ay naging pugad ng lihim na tapang, kung saan ang anak ng Diyos ay nakipaglaban para sa kaligtasan ng mundo, sa katahimikan, sa pananahimik ng nakapaligid na tao. Dito lumilitaw ang banal na katotohanan. Ang dakilang sakripisyo ay hindi laging nakikita. Ang plano ng Diyos ay kadalasang hinuhubog sa mga sandaling hindi napapansin at sa katahimikan, ang kaligtasan ay nakatali sa pananalig at pagtanggap. Ang katahimikan sa Getsemani ay mabigat, parang naglalaman ng bawat kasalanan ng sangkatauhan. Ngunit sa gitna ng dilim, ang puso ni Jesus ay nag-aalab ng walang takot na pag-ibig. Isang pag-ibig na handang tiisin ang lahat kahit ang ganap na pag-iisa. Isinulat ni Ellen White sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon, si Kristo ay nag-iisa, ngunit hindi siya pinabayaan. Ang pakikiramay ng langit ay sumasa kanya. Ang kanyang kaluluwa ay nakipaglaban sa takot at pangungulila, isang labanan na walang saksi, isang paghihirap na tanging ang langit lamang ang nakakaunawa. Ang mga alagad ay natutulog sa tabi, hindi nila nakikita ang katahimikan ng pagdurusa. Sa sandaling iyon, dumating ang anghel.
hindi upang paluwagin ang pasanin, kundi upang palakasin ang Espiritu ni Kristo upang siya ay manatili sa kalooban ng Ama sa kabila ng lahat. Ellen White pa rin sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon. Ang banal na presensya ay nagbigay ng lakas, bagamat hindi nakikita ng mga mata ng tao. Ang Getsemani ay naging pugad ng katahimikan at lakas. Dito, ang anak ng Diyos ay humarap sa pinakamalalim na pighati ng tao at Diyos. At sa bawat tahimik na sandali, ang plano ng kaligtasan ay patuloy na nahuhubog. Ito ang aral ng Getsemani, na kahit walang nakamasid, kahit ang tao ay natutulog o nagkulang, ang langit ay kumikilos at ang kaligtasan ay patuloy na nagaganap. Ang gabi ay malamig at tahimik sa Getsemani, ngunit ang puso ni Jesus ay parang nag-aalab sa ilalim ng bigat ng sansala ng kasalanan. Ang bawat hakbang at bawat pag-iyak ng kaluluwa ay tahimik, lihim at ganap na hiwalay sa pag-unawa ng tao. Isinulat ni Ellen White sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon, sa oras ng kanyang pinakamatinding paghihirap, ang kaluluwa ni Kristo ay nakayuko sa dalamhati, ngunit siya ay nanalangin ng may hindi natitinag na pagpapasakop sa Ama. Hindi ito simpleng kalungkutan. Ito ay pagpasok sa pinakamalalim na hiwaga ng espiritual na paghihirap, isang paghihirap na hindi nakikita, hindi naririnig, at kadalasan ay hindi maiintindihan. Ang mga alagad ay tulog, hindi nila nadarama ang bawat patak ng pawis, ang bawat pintig ng puso na tila humihiling ng lakas, ang bawat sandaling ang presensya ng langit lamang ang kaagapay, ngunit ang langit ay kumikilos. Isang anghel ang dumating, hindi upang baguhin ang daan ng sakripisyo, kundi upang palakasin ang espiritu ng anak, upang manatili siya sa kalooban ng Ama sa kabila ng ganap na pag-iisa. Ellen White pa rin sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon. Ang banal na suportang ibinigay sa kanya ay hindi nakikita, ngunit ligtas siya nitong dinala sa gitna ng paghihirap ng kanyang pagsubok. Ang Getsemani ay lugar ng lihim na pagpapatibay, kung saan ang anak ng Diyos ay nagpatuloy sa kabila ng sakit at sa bawat tahimik na sandali, ang plano ng kaligtasan ay pinagtitibay sa lihim. Dito ipinapakita ang banal na katotohanan. Kahit walang nakamasid, kahit ang mundo ay natutulog, ang plano ng Diyos ay kumikilos at ang kaligtasan ay patuloy na nagaganap. Ang gabi ay tila humihinga ng mabigat sa Getsemani. Ang bawat puno, bawat dahon ay tahimik, ngunit nagdadala ng presensya ng dakilang pangyayari. Si Jesus ay nakaluhod, ang kanyang mukha nakatuon sa lupa, ang kanyang kaluluwa ay lumalaban sa karimlan ng takot at pighati. Hindi ito oras ng pangunawa ng tao. Ito ay oras ng kumpletong pag-asa sa Diyos, ng pagtanggap sa plano na lampas sa lahat ng nakikita at nararamdaman. Ang mga alagad ay tulog, ang mundo ay hindi nakakaunawa. Ngunit ang langit ay kumikilos sa katahimikan. Isang anghel ang lumapit, dala ang lakas at katiyakan, isang paalala na ang plano ng kaligtasan ay hindi nakasalalay sa paningin ng tao. Ang Getsemani ay lugar ng lihim na pakikipaglaban, isang labanan na hindi nasusukat sa lakas ng katawan, kundi sa pagtitiis ng kaluluwa at sa pagtanggap ng kalooban ng Ama. Ang bawat hibik, bawat patak ng pawis ay bahagi ng dakilang plano. Dito, ipinapakita na kahit sa kawalan ng paningin ng tao, ang Diyos ay aktibo at ang kaligtasan ay tahimik, ngunit tiyak na nagaganap. Ang gabi sa Getsemani ay hindi lamang madilim sa paligid, ito ay madilim sa gitna ng katahimikan, kung saan ang bawat sandali ay humuhubog sa sangkatauhan. Sa sandaling ito, ang anak ng Diyos ay hindi lamang nagdarasal. Siya ay nakikipaglaban sa bigat ng kasalanan at hustisya, isang paghihirap na hindi nasusukat sa karaniwang pagdurusa. Si Ellen White ay nagsulat sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon. Idiniin ni Satanas ang mapait na kaisipan sa manunubos, na ang mga taong kanyang piniling iligtas, ang mga taong kanyang minamahal ng lubos, ay dapat magkaisa sa mga pakana ni Satanas. Ito ay tumagos sa kanyang kaluluwa. Hindi simpleng takot ang kanyang naramdaman. Ito ay ang kabuuang bigat ng pagkakahiwalay. Isang pangamba
na ang pagkakahiwalay ay maaaring maging walang hanggan. Ito ang nilalamon ng kanyang tao kalikasan at dito nabunggo ang limitasyon ng tao sa ilalim ng pagkakasala ng mundo. Hindi ito nakalilimot na eksena, ang mga alagad ay nakatulog, hindi nila naramdaman ang bawat kibit ng kanyang pagmura ng espiritu. Ngunit ang kanyang puso ay umaabot sa bawat sulok ng dilim, nagpapadala ng tahimik na panalangin sa Ama. Hindi upang takasan ang sakripisyo, kundi upang tiyaking ang kalooban ay matutupad. Sa kalagitnaan ng matinding pighati, ang mga salita mula sa banal na kasaysayan ay lumitaw sa kanyang isip. O Ama ko, kung maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa kalooban ko, kundi ang ayon sa kalooban mo. Ito ang sandali kung saan ang puso ng Diyos at ang puso ng tao ay nag-ugat sa isang punto, kung saan ang lahat ng kadiliman ng kasalanan ay tumigil sa Kanya at ang plano ng pagligtas ay nanatiling buo sa kabila ng lahat. Hindi ito nakikita ng mundo, ngunit ang langit ay nanatiling aktibo, nakikita, nararamdaman at nag-aasikaso. Dito sa Getsemani, ang anak ng Diyos ay nagpatuloy sa kabila ng kabigatan na higit pa sa pisikal. Isang karanasang naramdaman niya bilang tao, isang paghihirap na nagbigay daang tuloy sa pag-asa ng sangkatauhan. Ang gabi sa Getsemani ay tahimik, ngunit hindi ito payapa. Ito ay tahimik na puno ng bigat at pag-asa na hindi nakikita ng mga mata ng tao. Si Jesus ay nakaluhod sa lupa, ang kanyang espiritu ay nasa ilalim ng panginginig ng humanong pagdurusa, isang panginginig na hindi simpleng sakit, kundi ang kabuuang bigat ng kasalanan at paghihiwalay mula sa Ama. Hindi ito ordinaryong pag-iyak ng kaluluwa. Ito ay isang sandali kung saan naramdaman niya ang kabigatan ng pagkakahiwalay, higit pa sa anumang nalaman ng tao, at kasabay nito ang kanyang pagtanggap sa kalooban ng Diyos na hindi mapapalitan. Sa sandaling iyon ay naganap ang isang dakilang tensyon sa pagitan ng pag-asa at ng kadiliman, hindi ng mundo, kundi ng espiritu mismo ng manunubos. Sinulat ni Ellen White sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon, ang Diyos ay nagdusa kasama ng kanyang anak. Nakita ng mga anghel ang paghihirap ng tagapagligtas. Nakita nila ang kanilang Panginoon na napapaligiran ng mga hukbo ng mga puwersa ni Satanas. Ang kanyang kalikasan ay nabibigatan ng isang nanginginig at mahiwagang takot. Dito, ang langit at ang kadiliman ay parehong nanonood. Ang langit, hindi sa ingay o liwanag, kundi sa tahimik na pag-unawa sa bigat ng kanyang pag-alis sa kabanalan upang magdala ng kabayaran. At ang kadiliman, sa pag-uudyok ng takot ng kaparusahan, tangan ang maling panghihintay na pigilin ang plano ng kaligtasan. Ang mga alagad ay tulog, hindi nila nadarama ang panginginig ng sandali at ang espiritual na bagyo. Ngunit ang bawat hagod ng dugo at pawis ni Kristo ay patotoo sa isang dakilang katotohanan na ang plano ng Diyos ay hindi lamang umiiral sa liwanag, ito ay tinatag sa gitna ng pinakamadilim na pagsubok. Sa oras na iyon, ang tanong ay hindi kung makakaya niya, kundi kung ang kanyang pag-ibig ay mananatiling tapat sa kabila ng ganap na paghihiwalay. At tumugon siya, hindi dahil wala siyang nakalungkutan, kundi dahil ang kalooban ng Ama ay mas dakila kaysa sa kanyang sariling pagdurusa. Sa Getsemani, ang kaligtasan ay hindi tinanggap sa kasiyahan. Ito ay tinanggap sa gitna ng panginginig, sa gitna ng kadiliman, at sa gitna ng tahimik na pag-asa. Ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng araw na siya'y nabuhay, kundi sa lalim ng bawat sandaling nakikipaglaban sa katotohanan. At walang sandali ang mas matindi kaysa sa gabi sa Getsemani, kung saan ang puso ng anak ng Diyos ay nilubog sa bigat ng kasalanan at pasanin ng lahat ng tao. Hindi ito simpleng kalungkutan o pighati. Ito ay ang ganap na pakiramdam ng paghihiwalay. Isang paghihiwalay na hindi lamang pisikal, kundi espiritual at walang kapantay sa kasaysayan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon.
sinabi sa kanya ni Satanas na kung siya ang magiging tagapanagot para sa isang makasalanang mundo, ang paghihiwalay ay magiging walang hanggan. Siya ay makikilala sa kaharian ni Satanas at hindi na kailanman magiging isa sa Diyos. Isa sa iyong sariling mga alagad ang magtataksil sa iyo. Hindi ito simpleng tukso. Ito ay ang kabuuang bigat ng kasalanan, ang posibilidad na ang anak ng Diyos ay mamalagi sa ganap na paghihiwalay mula sa Ama. Ito ang pinakamadilim na sandali, higit pa sa anumang kasamaan na kailanman naranasan ng tao. Sa ganitong oras, ang puso ni Jesus ay hindi lamang inuusig. Ito ay nagtanong, nagdurusa at nananatiling tapat. Hindi dahil hindi siya natatakot, kundi dahil ang kanyang pag-ibig ay lumabis sa anumang takot. At kahit sa ganitong kadiliman, ang panalangin niya ay hindi para sa sarili. Ito ay panalangin ng ganap na pagtanggap sa kalooban ng Ama. Gayunpaman, huwag ang ayon sa kalooban ko, kundi ang ayon sa kalooban mo. Ang Getsemani ay hindi lugar ng katahimikan lamang. Ito ay lugar kung saan ang plano ng kaligtasan ay sinubok hindi sa liwanag ng araw, kundi sa gitna ng kabuuang paghihiwalay mula sa lahat ng mundong nakikita at nakakaunawa. Ito ay isang sandali kung saan ang puso ng Diyos at ang puso ng tao ay nagtagpo sa dulo ng pananampalataya, isang pag-ibig na hindi maaaring baliin ng takot ng paghihiwalay o ng kasalanan. Hindi nakita ng mga alagad ang buong digmaan, ngunit nakita ito sa espiritu ng anak ng Diyos. Ang gabi ay mas kumakapit sa Getsemani at ang bawat hininga ay tila may bigat ng sansala ng kasalanan. Ang puso ni Jesus ay pumipintig sa pighati, higit pa sa anumang maaaring maranasan ng tao. Ngunit sa gitna ng kanyang pighati, mayroong isang tahimik na pagtitiwala, isang pagtitiwala na higit pa sa anumang nakikita ng mga mata. Si Ellen White ay nagsulat sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon. Ang paghihirap ni Kristo ay lalong tumindi sa pag-iisip tungkol sa mga taong kanyang iniligtas. Kaya niyang tiisin ang sakit ng krus, ngunit kaya niyang tiisin ang pagkawalay sa kanyang Ama. Hindi simpleng takot ang kanyang naramdaman. Ito ay kabuuang pagkabahala ng kaluluwa, isang kabigatan na nagpapakita ng sukdulang pag-ibig at pananampalataya. Ang bawat patak ng pawis ay larawan ng kataas-taasang pagtanggap ng kalooban ng Ama. Ang mga alagad ay tulog, hindi nila nakikita ang espiritual na digmaan na nagaganap sa paligid. Ngunit ang langit ay kumikilos sa katahimikan. Ang isang anghel ay lumapit, hindi upang alisin ang sakripisyo, kundi upang palakasin ang espiritu ng anak, upang siya'y manatili sa landas ng pagtubos. Isinulat pa ni Ellen White sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon, ang anak ng Diyos ay nag-iisa sa kaibuturan ng kanyang paghihirap, ngunit ang kapangyarihan ng banal na pag-ibig ang nagpalakas sa kanya sa pagsubok. Sa Getsemani, hindi lamang pisikal na lakas ang sinubok, kundi ang tibay ng espiritu sa harap ng kabuuang kadiliman. Ang bawat sandali ng kanyang panalangin ay isang lihim na pagtanggap ng plano ng kaligtasan, isang pag-alay ng kanyang puso para sa sangkatauhan. Ang banal na katotohanan ay malinaw. Kahit hindi nakikita ng mundo, ang Diyos ay kumikilos. Kahit ang lahat ay tila natutulog, ang plano ng kaligtasan ay patuloy na natutupad. Ang gabi sa Getsemani ay tila walang hanggan. Ang bawat sandali ay tumatagal, bawat segundo ay may bigat ng sangkatauhan. Si Jesus ay nakaluhod, ang kanyang mukha nakalapit sa lupa, ang kanyang espiritu ay nasa gitna ng pinakamalalim na pighati. Ngunit sa gitna ng ganitong kadiliman, may tahimik na kapayapaan, isang kapayapaan na nagmumula sa ganap na pagtitiwala sa Ama, isang pagtitiwala na higit pa sa takot at pangungulila. Si Ellen White ay nagsulat sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon. Sa oras ng pinakamatinding pagsubok, ang puso ni Kristo ay nawasak ng kalungkutan. Gayunpaman, siya ay nanalangin, hindi para sa kaligtasan, kundi upang masunod ang kalooban ng Ama. Ang mga alagad ay tulog, hindi nila naramdaman ang bawat tibok ng puso ni Kristo,
ang bawat pagluha ng kaluluwa na nagdadala ng kaligtasan para sa sangkatauhan. Ngunit ang langit ay hindi natutulog. Ang mga anghel ay nanatiling nakamasid, handang palakasin siya sa bawat hakbang. Isinulat pa ni Ellen White, pinalakas siya ng anghel kahit hindi nakikita ng mga tao, ngunit lubos na naroon upang suportahan siya sa oras ng paghihirap. Ang Gethsemane ay naging lugar ng lihim na pakikipaglaban, hindi laban sa tao, kundi laban sa kabuuang kasamaan ng sansala ng kasalanan. Dito, ang anak ng Diyos ay nagpatuloy sa kalooban ng Ama. Sa kabila ng ganap na pighati, ganap na pag-iisa at ganap na kabigatan, ang bawat patak ng pawis, bawat hibik ay tanda ng dakilang pag-ibig na tanging ang Diyos lamang ang nakakaunawa. Ang kanyang sakripisyo ay lihim sa mata ng tao, ngunit ganap sa pananaw ng langit. Dito ipinapakita ang banal na katotohanan na sa kabila ng dilim at pagkakahiwalay, ang plano ng kaligtasan ay patuloy na pinagtitibay at ang Diyos ay laging kumikilos sa mga sandali na hindi nakikita ng mundo. Ang Gethsemane ay tahimik, ngunit ang tahimik na iyon ay puno ng bigat ng sansala ng sangkatauhan. Ang anak ng Diyos ay nakaluhod sa lupa, ang kanyang puso ay puno ng pighati, ngunit sa kanyang mga mata ay may liwanag ng pagtitiwala at ganap na pagtanggap sa kalooban ng Ama. Si Ellen White ay nagsulat sa ang pagnanais ng mga panahon. Sa pinakamatinding paghihirap, ang pananampalataya ni Kristo sa Diyos ay hindi natinag. Lubos siyang nagpasakop sa kalooban ng kanyang Ama, batid na ang kaligtasan para sa mundo ay nakasalalay sa kanyang pagsunod. Ang bawat hibik, bawat patak ng pawis ay isang lihim na sakripisyo. Ang mga alagad ay tulog, hindi nila nadarama ang bawat sandali ng espiritual na digmaan. Ngunit ang langit ay hindi natutulog. Ang mga anghel ay naroroon, hindi upang alisin ang pasanin, kundi upang palakasin ang anak, upang manatili siya sa landas ng pagtubos. Ellen White pa rin, sa ang pagnanais ng mga panahon, pinalakas siya ng anghel sa kanyang oras ng pagdurusa, hindi nakikita ng mga tao, ngunit lubos na naroon at ang pasanin ng kasalanan ay bumigat sa kanyang kaluluwa. Ang Gethsemane ay naging saksi ng dakilang lihim na ang plano ng kaligtasan ay hinuhubog sa katahimikan, sa pighati at sa walang hanggang pagtitiwala sa Diyos. Ito ang sandali kung saan ang sangkatauhan ay naligtas sa pamamagitan ng katahimikan at sakripisyo, isang sandali na hindi nakita ng mundo, ngunit nakita ng langit. Ang banal na aral ay malinaw na sa bawat lihim na sakripisyo, sa bawat tahimik na panalangin, ang Diyos ay kumikilos at ang plano ng kaligtasan ay natutupad kahit ang tao ay natutulog o hindi nakakaunawa.